Good morning! This is Fori TV. Welcome back to my channel. Our video for today is about my vegetable plant. Tara na! Pero mga guys, bago tayo magpatuloy, ako ay magpapasalamat muna sa lahat-lahat ng walang sawang nagsuporta sa aking mga vlog, sa aking mga video. At sa mga bago pa sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at i-click ang bell button sign para ma-notify ko kayo sa aking mga sunod-sunod na mga video. So, okay. So, ito nga pala ang aking mga vegetables plant, no? So, tinatawag ito mga guys na Chinese pitsay. So, yan mga guys na itananim ko lang sa mga pot. So, meron akong 8 Chinese pitsay na itinanim. So, bigay to sa aking kapatid. Kasi mayroong nagbigay din sa kanya na mga maliliit na Chinese pitsay. So, binigyan niya ako ng 8, kaya ngayon, itinanim ko sa pot. So, ang ginamit ko nga soil pala mga guys ay yung soil galing sa ilalim ng bamboo, no? Yung mga kawayan ba mga guys? So, nagkuha ako doon. Bakit mga guys? Kasi yung soil galing sa ilalim ng bamboo ay maganda siya mga guys. Smooth, hindi sticky, no? Pag magbigay tayo ng water sa ating plant, madali lang mag-drain, no? Kaya hindi mag-steady ang water. So ito mga guys, pakita ko sa inyo, oh. Yan. So malaki na yung ating Chinese pitsay mga guys, no? So palagi ko silang binigyan ng water. So at ang binigay ko na fertilizer sa kanila mga guys ay yung yung complete, no? Complete. Hindi siya organic. Commercial na fertilizer. So, yan mga guys, bigyan ko sila ng fertilizer kaya parang fast ang kanilang pag-grow, no? So yan, nakita nyo mga guys. Yan, pero bata pa to mga guys. Para din siyang pitsay, no? Pero iba ito pag lumalaki na ito kasi parang tumaas siya at na siya, kumpul-kumpul na siya guys. Then ang kulay ay maging yellow na, no? So, yung pitsay mga guys, ganito lang. At yan ay 16 days lang. So, kailangan na natin siyang i-harvest. Pero ito, hintayin nating meron siyang parang puso ba mga guys, no? Meron siyang puso. So ngayon mga guys, pwede pala tayong magtanim sapat, no? Kapag wala tayong malaking lugar na lupa, no? Na matamnan natin ng mga vegetables. So, pwede sapat. Kaya mga guys, sa ganitong paraan ay makasave na tayo, no? At makakain tayo ng fresh na vegetables na walang spray. So, organic talaga siya mga guys. So, meron tayong mga 8 na Chinese pitsay. So, save na to mga guys. Kasi mahal yung Chinese pitsay doon sa tindahan, no? So, kung gusto nyo mga guys na makasave, magtanim ng mga vegetables sa pot. So, pwede tayong magtanim ng pitsay, pwede tayong magtanim ng talong, okra mga guys. Talong, okra, yung kamuti, talbos ng kamuti, pwede tamatis, saka mga atchal, yung pepper. So, pwede mga guys,
at saka yung tanglad, so lemongrass. So pwede mga guys. Tsaka yung dahonan na sibuyas na may dahon, pwede mga guys. Basta alagaan lang natin, no? So pwede na tayong maka-save at saka makakain ng mga vegetables na fresh. Tsaka yung alugbati mga guys, pwede rin na itanim natin sa pot. So yan mga guys, kung wala tayong malaking lupa or para hindi malaki yung ground natin, no? Kasi yung bahay limited lang yung ating mga yung ating ground, no? Limited lang. So pwede tayong magtanim ng mga vegetables na para makasave tayo at saka makakain tayo ng fresh na mga vegetables. Kasi alam nyo ngayon mga guys, kailangan talaga natin na magsumikap, no? Kasi alam nyo, sa ngayong panahon na ngayon ay sobrang mahal, no? Nandito tayo sa kamahalan. Kaya kung gusto natin na makasave at makakain ng fresh, so gumawa tayo ng ganitong pagtatanim, no? Sa pot. So yan ay kitang-kita mo na talagang fresh at walang mga chemicals na i-spray natin. 'Di ba mga guys? Kaya ngayon mga guys, ang ma-suggest ko sa inyo ay magtanim tayo mga guys, katulad nito, no? Pero sa ngayong panahon mga guys, dahil sobrang init, so kailangan na mag-support kayo ng water sa kung meron kayong mga tanim na ganito. So, pakita ko sa inyo mga guys, i-focus ko na sa pagpakita sa inyo. Yan, ito. Yan. So, hindi ba guys, maganda, no? Mataba ang ating plant na Chinese pitsay. So, yan mga guys. So, madali lang nating gawin ito, no? So, kaya mga guys, yan lang ang ma-share ko sa inyo tungkol sa aking mga vegetables plant. So, hanggang sa susunod, thank you for watching. Bye-bye!